Sabi nila, ang pinakamagandang kwento ay hindi lamang matatagpuan sa mga pahina ng libro, kundi sa mga kalsadang hindi pa gaanong nadadaanan, sa mga bundok na tila humahalik na sa kalangitan, at sa mga komunidad na nanatiling tapat sa kanilang pinagmulan. Sa video na ito ay bubuklatin natin ang ilang bahagi ng kasaysayan at kultura. Sisimulan natin ang ating paglalakbay sa isang lugar na puno ng misteryo. Mula sa Salinas Salt Spring dito sa bayan ng Bambang, ay papasok naman tayo sa isang high altitude adventure patungong Cayapa. Papasukin ang ilan sa mga liblib na barangay, mula sa payapang tanawin ng Barangay Mapayaw, ang malaparaisong ganda at simpleng buhay sa Barangay Binalian, hanggang sa marating natin ang matatayog na bahagi ng Barangay Banaw at Barangay Cabayo. Matapos nito ay aakyat tayo patungo sa Mount Purgatory, kung saan mahahati ang bayan ng Cayapa, Nueva Vizcaya at Bukod Benguet. Kaya samahan nyo kami nila Ellie Motor, Bro JRTV at Motomac na buksan ang pahina at ipakita ang ganda ng Nueva Vizcaya. Ang Bambang ay isa sa pinakaprogresibo at makasaysayang bayan sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kilala bilang gateway to the highlands at dating salt capital ng probinsya. Ang bayang ito ay mayaman sa kwento na nag-uugnay sa kalikasan at pananampalataya. Ang pangalang Bambang ay hango sa salitang Isinay na ang ibig sabihin ay pampang o dalampasigan ng ilog. Ito ay dahil ang orihinal na pamayanan ay matatagpuan malapit sa pampang ng Ilog Magat. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang lugar ay pinaninirahan ng mga tribong Isinay at Igorot. Ang mga Isinay ay tinuturing na mga katutubong naninirahan sa kapatagan ng Timog Nueva Vizcaya, partikular na sa Bambang, Dupax at Aritao. Ang kasaysayan ng Bambang ay mahigpit na nakatali sa paglaganap ng Kristyanismo sa Pilipinas. Noong taong 1747, itinatag ng mga misyonaryong Dominikano ang misyon sa Bambang. Ang simbahan ng St. Catherine of Siena ay naging sentro ng buhay ng mga tao. Noong huling bahagi ng ika-18 siglo, formal itong kinilala bilang isang bayan sa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila. Hindi naman nagpahuli ang mga taga-Bambang sa paglaban para sa kalayaan. Naging aktibo ang mga lokal na lider sa pagsuporta sa rebolusyon laban sa Espanya at kalaunan ay sa pananakop ng mga Amerikano. Noong ikalawang digmaang pandaigdig dahil sa strategic location nito sa kahabaan ng Dalton Pass, ang Bambang ay naging saksi sa matitinding labanan sa pagitan ng Pwersang Hapon at mga gerilyang Pilipino-Amerikano. Isa sa pinakamahalagang yaman ng Bambang ay ang wikang Isanay. Bagamat itinuturing itong endangered language o nanganganib ng mawala, patuloy ang pagsisikap ng lokal na pamahalaan at ng mga matatanda sa bayan na ituro at panatilihin ang wika sa mga kabataan. Sa kasalukuyan, ang Bambang ang itinuturing na commercial hub ng Nueva Vizcaya dahil ito ay nasa gitna ng probinsya. Ang Bambang ay naging sentro ng kalakalan, edukasyon at serbisyong medikal para sa mga karatig bayan. Okay, eto na. Malis na kami dito sa bayan ng Bambang. Ayun na, dumating na sila Sir Ellie dito sa papunta na natin sila Sir Ellie. Doon na sila sa harapan ng mismong munisipyo. Hindi na sila papasok dito. Kaya susundan na lang natin sila. Nueva Vizcaya State University. So, nandito tayo ngayon sa State University ng Nueva Vizcaya. Mula town proper ng Barangay Bambang ay babiyahe tayo ng mahigit 10 kilometro papuntang Barangay Salinas upang puntahan ang dating spring na nagpo-produce ng asin. Dito rin ang magiging point of entry natin papunta sa mga liblib na barangay ng Cayapa, Nueva Vizcaya. Pansinin nyo,
Habang nasa daan ay mapapansin natin ang mga kabundukan na nakapalibot sa bayan ng Bambang. Sa gilid naman ng daan ay ang mga agricultural land na isa sa pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito. O mukhang kakatanim lang ito. Mukhang di rin nila problema yung irrigation dito, no? Pagdating sa pagpapatubig ng kanilang bukid. Kasi although summer season na ngayon, nagawa pa rin nila na makapagtanim ng palay. Tapos yung ibang part ng bundok nila hindi ganun kataas, no? So dito liliko tayo. Ayan. Ay yung school ng Latbang Elementary School Annex. So 55 kilometers ang layo. Then Latbang Elementary School 52 kilometers. Ang Dempeg Elementary School at Babadi Elementary School Annex 32 kilometers. So grabe. Biruin mo yun. Itong lugar na yan na sobrang taas na hindi mo aakalain na meron pang mga kabahayan sa lugar na yan dahil napakatataas ang bundok na yan, no? Halos hindi mo nga matanaw na mayroong mga bahay. Sa likod pala ng mga ano na yan, tsaka sa taas ng bundok na yan ay may mga school na inaabot ng ating ng kagawaran ng edukasyon. So saludo tayo, lalo na sa mga guro na nagsasakripisyo na pumunta sa lugar na yan, di ba? Pero hindi dyan yung entry natin, no? Na feature lang namin kasi, di ba, nakakamangha. Kung iisipin mo, di ba? Kung ikaw hindi ka dedikadong tao sa iyong profesyon bilang isang guro, tatamarin ka pumunta dyan sa ganyang lugar, di ba? Lalo hindi naman yung nakasanayan na pamumuhay. Lalo kung hindi ka lokal dyan, boss, magiging guro ka dyan. Galing ka sa kabihasnan. So saludo tayo sa mga guro at sa kagawaran ng edukasyon. Yan ano rin maganda, nabigyan din ng pansin ng ating gobyerno na taasan yung sahod ng mga guro natin. Kasi sila yung mga bayani, katulad din ng mga men in uniform, no? Katulad ng mga pulis, sundalo, di ba? Mga nasa Coast Guard, Navy, yan, Philippine Army. So ang mga guro natin, grabe din yung battle na pinagdadaanan nila yan, lalo pag sa ganyang klase ng lugar, no? Yung pagpunta pa lang is napakalaking sakripisyo na, di ba? Makalipas ang ilang sandali ay narating na namin ang Barangay Salinas. At dito tayo pupunta ngayon, liliko sa lugar na ito. So dami natin mga dadaan ng school din dito, tulad niya, no? So let's go. Ang Salinas Elementary School at ito naman ang Salinas High School. So napakapayak na eskwelahan. Ito palamig naman ng palamig yung panahon dito, di ba? Hindi ka papawisan habang nasa biyahe ka kasi napakapuno. Ano, may ginagawang daan ngayon dito. Ang Barangay Salinas ay isa sa mga pinakatanyag na barangay sa bayan ng Bambang, Nueva Vizcaya. Matatagpuan ito sa gitna ng mga bundok at burol, at naging tahanan ng mga pamilyang ang pangunahing kinabubuhay ay pagsasaka at pag-aalaga ng hayop. Ngunit higit sa lahat, ang kasaysayan ng barangay na ito ay dahil sa tanyag na Salinas Salt Spring. Ang opisyal na pagkakatala ng Salinas Salt Spring sa kasaysayan ay nagsimula noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Natagpuan ang bukal noong mga huling bahagi ng 1700. Noong panahong iyon, ang asin ay itinuturing na puting ginto dahil ito ang pangunahin sa paraan ng pag-iimbak ng mga pagkain. Dahil sa layo ng Nueva Vizcaya sa dagat, ang Salinas ang naging pangunahing supply ng asin.
Noong hindi pa nagbabago ang daloy ng tubig mula sa Salt Spring, ang Barangay Salinas ay naging sentro ng kalakalan. Ang mga tao sa barangay ang nagsilbing mga tagapangalaga ng puting bundok. Dahil sa dagsa ng turista noon, ang barangay ay naging masigla. Ang malakas na lindol noong 1990 ay hindi lamang sumira sa estruktura ng Salt Spring, kundi nagpabago rin sa takbo ng buhay ng barangay. Noong huminto ang pag-agos ng tubig at nawala ang puting kulay ng bundok, nabawasan ang mga turista. Gayunpaman, hindi dito natapos ang kwento ng Barangay Salinas. Sa halip na sumuko, ang mga residente ay nag-focus sa agrikultura. Ngayon, ang barangay ay kilala bilang sa mga pananim na gulay, palay at mga prutas. Ang katahimikan at sariwang hangin sa lugar ang nananatiling atraksyon para sa mga nais makaranas ng buhay sa lalawigan.
Klima nila dito. Pagkagabi tayo, sobrang lamig. Hindi ngayon, Hindi noon ngayon, no? February at saka Pero nung mga January, December, January, sobrang February. lamig talaga. So paano te? Paalam na ako. sige, Maraming para salamat po. pasyalan niyo yung Opo. mga magaganda. Mga ilang oras yan hanggang Bukod eh. Baka mag-stop kayo dun sa campsite. Motor ang kon. Maganda dyan. Pagka tuloy-tuloy, may 2 oras. Oo, siguro maganda ang kwan, rapro dito. Dito lang. Sige Kapag po. punta kayo sa campsite, maganda ang mga kalsada, Opo. mga tulin. Opo. So paano te? Punta kayo pa sa kwan doon, Cold. sa babadi. Madadaanan po namin yan. Hindi niyo madadaanan niyo yung campsite, Yung campsite. Sige, tanungin niyo doon sa
Eh, mga taniman pa rin yan, no? Hindi nila ginagalaw yung ibang mga bato, no? Talagang pinapalakay nila yung mga ibang tanim nila doon. So dito kahit ano, kamatis, talong, pechay, cabbage, yan. So kayang i-adapt ng ibang mga klase ng gulay yung klima rito. Sir, so, Provincial Government of Nueva Ecija, upgrading junction, Salinas, Mapayao, Binalyan, Babadi. Oh, ito yung ano. Wow, ito na yung sinasabi ni Ate Bing kanina, na maganda yung daan dito sa part na to. Sa part lang na yon. Dito rough road pa rin. Na-overwhelm ako dun sa ganda ng bungad eh. Araw po. Wow! Woo! Ganda! Ayun oh. Grabe. Talagang ma-amaze kayo sa ganda ng lugar. Yan nyo naman. Ayan, di ba? So yan yung part ng iba pang tinataniman nila. So medyo tiwangwang pa siya ngayon. I-cultivate nila uli yan para bubungkalin nila para mataniman uli. Tapos ayun oh, diba? Ang ganda. Yan. Ang pananim nila dito ay puro gulay. Sa part na to, yan oh, yung kabundukan na yan, diba? So kaya maganda na itong kalsada nila maayos para yung mga ganyang klase ng pagbabiyahe nila ng mga produkto nila ay mas mabilis na maibaba. Kasi grabe yung ano rito. Grabe yung klima rin pagka panahon ng summer. Grabe yung init. So sa biyahe pa lang kung matatagalan yung mga gulay, maluluto na. Sa init pa lang. Ganda oh. Napakataas. Ito na, pababa na uli. Woohoo! Wow! So may isang daan dito na direktang pupunta sa town proper ng Cayapa. Pero hindi tayo dun dadaan. At dun tayo sa Bukod Benguet. Tatagos. Dun tayo mag-exit. Yan. Oh yeah. Oh, pine forest oh. At mga itinanim yung mga yan kasi nakahilera. Oh, yan yung ano natin ngayon. Diba? Yung magandang view. Ayan oh. Diba? At ito yung isa sa mga pinakamagandang ano rito, view. Kita mo yan? Boss, may traditional na bahay sila. Pero kalimitan niya nagiging imbakan na lang po yan ng kanilang mga pananim. Lalo pagkapalay. Ganda no? Napakasarap ng payak na pamumuhay nila dito.
Talagang pinapahanga tayo ng lugar na to dahil sa mga gandang view. Tapos may school dun, oh. Yung school napapalibutan ng mga vegetable farm. Kapit na tayo. Mahigpit na pinagbabawal ang pagtatapon ng basura sa daluyan ng tubig. Siya nga naman, di ba? Pero sa totoo lang, napakadisiplinado ng mga tao rito. No? Wala kami nakikita ng kalat. You are now entering Isgol Zone 100 meters away. Wow! Ito ang Barangay Binalian, isa sa mga liblib na barangay sa bayan ng Cayapa, Nueva Vizcaya. Matatagpuan sa mataas na bahagi ng kabundukan. Gaya ng ibang barangay, ang Binalian ay nagsisilbing tahanan din ng mga katutubong kalanguya. So, napakaganda ng community nila dito, no? At ito, ayun, oh, di ba? Ang ganda ng mga traditional na bahay dito, gawa sa kahoy. Tapos ganyan, mayroong gawa sa yero. Siyempre lightweight lang kasi yung materyales na napakahirap dalhin dito kapag kasemento tsaka hollow blocks. Baka nasa daan pa lang, pagdating dito yung hollow blocks buhangin na. So napakadaming tindahan. Ganda, oh. Tapos dun sa taas, oh, ayun, oh, community nila, oh, ayun, oh, sa taas. Diba? Tapos titingin ka, ganyan, puro pine trees. Malamig ng klima rito. O ito, para tayong pumasok sa portal dito. Medyo mag-iiba yung rito, ambience. Kasi kumabilang bundok tayo agad eh. Yan. Sa mga bahay-bahay nila, makikita mo may nicho na nakatirik. So, ganyan yung tradisyon nila dito. Kasi wala nga naman silang sementeryo kung pupunta ka pa sa kabihasnan para magpalibing ng iyong minamahal sa buhay. So dito na yan, allowed dito sa kanila yan. So common nating makikita pag nandito tayo sa mga ganitong klaseng lugar. Medyo rough road dito sa part na to, tapos magkakaroon uli ng sementong kalsada, di ba? So yan, rough road yan, oh. Tapos magkakaroon uli ng semento. So yan, kahit saan ka lumingon, makikita mo yung tanim nila. So mukhang malaking production ng kamatis yung rito, itong lugar na to. Paakyat na po tayo ng paakyat. Nakikita ninyo, medyo nahihirapan na yung motor natin kasi napakatarik. Katarik na. Dili mo. Yan. O. Tapos ayan na nasa taas natin, oh. Diba? Pine trees. Yan. Napakasarap. Yan, oh. Napakatarik niyan. Diba? Yan, oh. Oh. So, nandito na tayo sa pinakataas. At kabilang bundok na naman tayo. Ang next destination namin ay sa Barangay Banaw. At kanina nakita namin yung mga truck na may lamang gulay. Repolyo yung dala niya kanina eh. Dito para ang babaan pa rin nila, at ang pinakasentro pa rin ng kalakaran nila ay doon sa baba ng Nueva Vizcaya.
sila. Dulas. Ilang taon ang gugugulin mo para magawa yan, di ba? Sobrang nakakamangha yung mga tao dito. Sobrang effort, hard work, and dedication ang kailangan para magawa yan. At ilang saling lahi na ang nakinabang. Sobrang challenging yung daan ngayon dito na pinagdadaanan namin. Kasi napaka wavy nung daan. Yun, ano yan? Dead end? Overcrossing. Oh! May Mio! May Mio rito! Nang patunay na walang excuse para makapag-adventure ka. Basta may motor ka, kayang-kaya, di ba? Yun, Mio ay yun, ha. Eto. At dito sa kabilang gilid natin ay makikita ninyo ang kahanga-hangang vegetable terraces na meron sila dito. Ayun oh, di ba? Ayun pa oh. Dahil sa unahan natin. Pero dito mukhang hindi na abot ang kuryente, no? Makikiram po. Yan. Bisitahin natin yung school nila. Ganda no? Ito yung proper ng Banaw. Dito matatagpuan yung kanilang barangay hall tsaka yung eskwelahan dito. So sako pa rin to ng Kayapa, Nueva Vizcaya. So mga tribo daw na nandito ngayon is Kalanguya. Hindi yung kanilang language. Ayan. Anong kahoy ang kagawad? Pine tree. Pine tree. Pero pag pumupunta po kayo ng Kayapa, saan po kayo dumadaan? Dito po. Hindi na napabukod na po. Hindi pa yung pambukod o kaya pa sa May daan pa rin po na papuntang Kayapa dyan. system na alala ko yung solar. Tayo minom ng kape. Barangay ba? Pero Ilocano, marunong din po sila. Marunong. Sarap ng kape. So sa atin, problemado tayo pagdating sa tubig. Pero dito, umaapaw. Tsaka naiinom to. Ayan mo. Nakita ko sa inyo. Naiinom to.
Makasarap, di ba? Oh. Sarap. Ito ang munting barangay ng Banao. Ang pangunahing ikinabubuhay ng mga residente ay agrikultura. Dahil sa malamig na klima at matatabang lupa, sila ay nagtatanim ng repolyo, sayote, carrots at patatas. Isa rin ang kape sa mga unti-unting pinapalakas na produkto sa lugar. Ang populasyon ng Banao ay hindi gaanong kalakihan na nagresulta sa isang tahimik na komunidad. Munti man ang barangay na ito ay mayroon naman silang eskwelahan. Sa kasalukuyan, patuloy ang pag-unlad ng Banao sa tulong ng Farm to Market Road na nagpapadali sa pagdadala ng kanilang mga ani sa Baguio City o Bambang. Hindi pa man simentado ang buong kalsada ay malaking tulong na din ito. Gayunpaman, ang isa sa pangunahing hamon sa barangay ay ang sitwasyon ng kuryente. Dahil sa pagiging liblib at bulubundukin ng lugar, ay wala pa silang linya ng kuryente. Ang ilan sa komunidad ay umaasa sa alternatibong source of power, gaya ng solar panel. Dito pag nagtulak kami, baka dadaan po kami. Sige po. Kagawad, maraming salamat po. Ganito ka-hospitable yung mga tao rito sa Barangay Banao. Maraming salamat po. Magpapatuloy po ninyo. Ano na po kami. At ito, tuloy na natin yung adventure natin. So maraming salamat sa mga taga Barangay Banao, no? Napaka hospitable po nila dito. Yung source po ng power nila. Dahil napakaganda ng kanilang eskwelahan. Nagbibigay serbisyo sa mga kabataan dito. Kaya sana mabigyan din po ng pansin yung kanilang kuryente. So maraming salamat po sa mga taga rito sa Barangay Banao. So dito bababa kami rito. Tapos aakyat na naman. Let's go. So may isang problema pa raw na kinakaharap sila kagawad dito. Yung water shutdown nila ay binabakho. So naaapektuhan yung supply ng tubig nila. Siyempre pag walang tubig, walang buhay yung kanilang mga pananim. Yun, no? Grabe. Puro graba. Uy, may hanging bridge. Ang ganda. Naririnig yung mga preno namin, nagsisipulan. Pero mo, dyan kami nang galing, oh. Kita nyo yan sa likuran namin. Napakatarik niya, mga lodi. Diba? Ayun, oh. Tibay nung kahoy na yun, no? Wow, grabe. Ito, hindi madadaanan to pagka sobrang lakas ng ulan. Iaagos ka nito papunta dun sa baba.
So it's already 3:58 at kasalukuyan pa rin namin na binabagtas itong palabas ng bukod, no? Magme-merge tayo sa bukod. Okay? Diba? Yung mga ganitong klase ng daan, no? Lalim ng rats. So kailangan talagang ma-renovate to. Maayos tong daan nila dito. Woohoo! Wow, di ba? At sinalubong na kami ng sinag ng araw dito. Wow! At ito, sa ating likuran, makikita ninyo ang napakagandang Kayapa, Nueva Vizcaya. Di ba? Amazing! Wow! Saan papunta to? Tundaan na to. Barangay Kabayo na. Ano? Kabayo. Dito tayo dadaan, sir? Dito. Dito sa taas. Pero punta tayo, saglit lang dyan, no? Oh, sige. Ay, school. Sure. Napakaganda ng bundok, oh. Ayan. Yung sinag ng araw, nandito na sa likuran natin. So, alas 4 pa lang ng hapon. At ito yung Barangay Kabayo, no? At ayun, ito pala, oh. Nakalagay dito. So, dito tayo galing sa Barangay Banaw. Ayan. Ito, oh. Oh, yan. Diyan tayo nang galing. Tapos sasaglit tayo dito sa school dito sa Barangay Kabayo. At ito yung daan na magme-merge sa Bukod Benguet. Meron silang mga tindahan dito, pero sarado. Magandang araw po. Wow! So may sitio pa papunta dun. So ito yung Kabayo Elementary School. Then sitio Sayaan and Abat. Kaya tuturo namin kayo dito sa eskwelahan nila. Ang Barangay Kabayo sa Kayapa, Nueva Vizcaya ay matatagpuan sa isang mataas na lugar. Ang elevation nito ay tinatayang nasa 1,460 meters above sea level. Dahil dito, ang barangay ay may malamig na klima at matalik na lupain. Nagsisilbi ding gateway to Mount Purgatory ang lugar, kung saan ang ilang bahagi ng barangay ay sakop ng bundok Purgatorio. Magandang araw po. Ano pangalan niyo, sir? Junior. Junior. May kuryente kayo dito, sir? Wala, solar lang ang... Solar lang din. So, pero may plano naman sila na kayo? Parang may project na sila para sa kuryente ninyo? Meron na. So, ito yung sakop pa rin po ng municipality ng Kayapa. Oo. Itong Barangay Kabayo. Ito yung school. So, may mga naglalaro na bata doon, no? Sa school nila. Ayan. Ito yung integrated school nila. Ayan mga idol, pasok tayo dito sa loob ng Kabayo Integrated School. Tingnan natin yung classroom na. Pero napakaganda. Tignan kasi meron na silang dito, gymnasium o yung covered court. At biruin mo naman, dito ka nag-aaral. Tapos makikita mo ganito yung view, di ba? So ito yung view mo rito.
Ito yung point of view mo kapag flag ceremony. Di ba? Ganda. Kasi yung kabundukan nila, oh. Di ba? Silip tayo doon sa likod. Mukhang maganda yung ano nila doon sa likod. So, saan dito yung high school? Ito yung high school dito. So dito yung high school nila, yung classroom ng high school nila. Tapos yung elementary dito. So, ganda, no? Pero yung source of power nila is solar pa lang din. Ayan, papakita ko sa inyo yung view kapag flag racing, no? Flag ceremony nila. Pero nandun kasi yung flag pole nila eh. Pero mukhang removable naman. Pero ito yung pinakamaganda pag nag-flag racing ka. Yung view, di ba? Pakaganda, oh. Office nila, oh. Ayan. Wow. Ganda. Salamat po sa pagpapatuloy sa amin, no? Shoutout po sa kanila. Bye-bye. Saglit lang yung punta namin. Sige po, thank you po. Maraming salamat po. Alright. Hello. So, paakyat na tayo ng Bukod Benguet. Oh. All right. Another breathtaking view dito, no? Yan, no? Paganda. Ang Mount Purgatory ay matatagpuan sa Bukod Benguet. Ito ay may taas na humigit kumulang na 2,210 meters above sea level. Hindi lamang ito iisang bundok, kundi isang traverse na kinabibilangan ng ilang mga tuktok gaya ng Mount Pak, Mount Kumkumpul at Mount Tangbao. Nabutan ka ng dilim dito, wala Sa taas na umaabot sa 2,210 metro mula sa antas ng dagat, itinuturing itong isang major climb. dito. Wow! Ano to? Barangay Caballo to Mount Purgatory. Wow! Diba? Ayan, ito yung papunta ng Mount Purgatory. Ang lawak din ng barangay Caballo mga bro. Wow, diba? Ito, oh. Ito naman ang Mount Pak, isa sa pangunahing tuktok na bahagi ng sikat na Mount Purgatory Traverse sa Bukod Benguet. May taas itong humigit kumulang na 2,290 hanggang 2,310 meters above sea level. Ipinangalan ng bundok na ito kay William Pak, isang dating Amerikanong gobernador ng Benguet. Itinuturing ang Mount Pak bilang simula ng makapal at mahiwagang mossy forest. Dito, nagsisimulang maging mas madilim, malamig at puno ng halamang nababalot ng lumot ang paligid. Matatagpuan ang Mount Pak sa hangganan ng Benguet at Nueva Vizcaya. Mula sa tuktok ay matatanaw ang ilang bahagi ng Nueva Vizcaya at Benguet, gayon din ang Mount Ugo at Mount Pulag.
Habang palubog na ang araw ay ang unti-unti din nating pagbaba sa Bukod Benguet. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aming high altitude cross country moto adventure. Mula sa makasaysayang nakaraan ng Bambang, Nueva Vizcaya, mga matatarik na daan patungo sa liblib na barangay ng Kayapa, hanggang sa matayog na bundok ng Purgatory, ay nasilayan natin ang tanawin na hindi natin araw-araw na nakikita. Hindi lang tayo basta dumaan sa mga liblib na barangay at bundok. Nalaman natin ang kultura at pagkatao ng mga naninirahan dito. Bit-bit natin pauwi higit pa sa mga litrato, kundi ang mga alaala kasama ang mga kaibigan na ating sasariwain sa pagtanda. Magandang gabi sa inyo mga idol. Dito na namin tatapusin yung adventure na ginawa namin ngayong araw na to. At nagpapasalamat ako sa mga nakasama ko ngayon araw na to. Siyempre, si Motomac. Ano masasabi mo, bro? Sulit. Salamat sa invite. Tapos si Bro JRTB. Yes. Yun. Ano, bro? Ano masasabi mo? Eto, pagod pero hindi mababayaran yung saya sa ating adventure for today. At syempre, no other than Sir Eli, yung promotor dun sa ruta. Sir, Thank you po sa invitation at nasubukan kong puntahan yung Mount Purgatory. Ay, Purgatory. 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 Thank you sa inyo mga kaibigan. At saka sa iyo, bro, where's next? Dahil sinama niyo ako kahit papano hindi niyo ako hinayaang mag-solo. So, abangan nyo pa rin yung mga susunod namin na adventure. Siyempre, kasama si Motomac, Bro JRTV, and no other than Eli Motor. Tsaka, ako si Eugene, at ito, ang Where's Next. Bye-bye!